Sa tanan ready mo palakpak sa Diyos? Hallelujah. Praise God. Kumusta yung adlaw? Ha? Nagulan-ulan na ba? Wala pa. Ba, nagulan nga po, no? Isa ba mo sa nalipay na nakadawat sa ulan? Ha? Nalipay dyan, di ba, Pastor? Atong saging dito, Pastor. Ang saging ni dako lagi ito, eh. Di ba? Yung saging na di ka-harvest. Okay, so ako lang sa mong ipa-relax diha. As we all know, gikanta sa atong pagdaig sa atong buhay na Diyos. Ginanamnam pa na to ang presence ni Lord. Amen? Amen? Alam niyo kaya presensya sa Ginoo. So, mo gina siya ang purpose sa worship, di ba? Ang praise and worship team, sila ang lead sa congregation at tayo sa presence ni Lord. Amen? Diba? So, mo na, pag mag-praise mo ang presence ni Lord, kana giting mo, kasi mo pag-worship, praise and worship, madakpan dyan yung presensya ni Lord. Diba? Ayaw, sugot nga dili niyo manamnam ang presensya sa Ginoo. Amen? Okay, before we proceed sa ato ang topic karon, first and foremost, I would like to say thank you kayo sa Ginoo sa tanan na iyang gihatag sa mua, sa kinabuhi, iban sa akong pamilya, sa safety of your pag Richard dito sa Manila. So, ang tanan iya gid sa Ginoo, so walay amua kung dili iya gid sa Dios ang tanan. So, ang tanan duog himaya iya gid. Amen. Hallelujah. Okay, so topic na to the other side. So, Jesus calms the storm. Nagingon ang pulong diri sa Marcos kapitulo 4 bersikulo 35 paingon sa 41. Okay, you can open your Bible. If namoy dala nga Biblia, sundan nga teksto. Okay. So, niya ng pagkagabi, ginignan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Manabok kita sa lanaw. 36. Busa gibiyaan nila ang panon sa katawhan o ang mga tinun-an misakay sa sakayan nga gisakyan ni Jesus o nagpuyog sila. May ubang mga sakayan usab didto. Unya, mihuros ang usa ka kusog nga unos o tungod sa kadakong balod na sudlang tubig ang sakayan o hapit kini mapuno. Apan natulog lang si Jesus nga nag-unlan dito sa dapit sa ulin. Gipukaw siya sa mga tinun-an nga nag-ingon, "Magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod?" 39, mibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin ug ang balod iyang giingnan. Hunong ug mihunong ang hangin ug mibanos ang kalinaw. 40, unya mingon si Jesus kanila, "Nganong nalisang man kamo? Wala ba kamoy pagsalig?" 41, last verse, "Apa nahibulong sila pag-ayo o nagpangutan-anay. Kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang mga balod motuman man kaniya." Dalaygon ang pulong sa Dios. Ready na ka? Ready na? Ready. Pwede tayong tapad. Salamat kay naa ka. Ha? Salamat kay naa ka. Amen. To the other side, atong tema, atong topic, Jesus calm the storm. That day, when evening came, He said to His disciples, "Let us go over to the other side." Okay. Jesus told to His disciple, di ba? Ningon si Jesus, "Let us go over to the other side." So what do you mean by the word other side? So this was not just a journey across the sea. Dili lang ni siya ang journey para manabok sila sa dagat o mga to sa pikas bahin. Diba? It was a journey of faith. Okay? Between where they were and where God wanted them to be, a storm appeared. Diba? Sa kalagitnaan sa ilang journey, samtang gatabok sila, nagsakay sila sa bangka, patabok sila sa pikas na bahin, ilang na
Diba? Many Christians want the promise of the other side. So, daghan mga Kristohanon nga gustuhan ni other side. Lami magbakasyon, dili. Lami magbakasyon, no? Mag-relax-relax. Diba? Tanaw-tanaw sa view. Mawala daw sa stress. Diba? Daghan mga Kristohanon nga gustuhan ni other side. But, they become discouraged when storms come. Daghan gusto, ani, other side. Gusto makalingkawas. Gusto mo bakasyon. Gusto sa dito mo lakaw. Pa-relax. Pero, sa dihang mo abot ang bagyos kinabuhi, na-discourage. Wag na mo lahos. Diba? That's why many Christians nowadays ng backslide. Diba? Wala kalahutay, wala kasugakod sa mga unos sa kinabuhi. Amen? Diba? So the truth is, sometimes the storm happens before the breakthrough. Hapit na unta ka moabot ba sa finishing line, hapit na ka moabot. Pero, kaya surrender man ka, wala na doon ka, kaabot. Diba? Nakuha na ito ang punto. Diba? Wala ka nag-promise si Lord sa ato atanan na kung masunod ka sa iya, haya-haya mong kinabuhi. Tama? Iya man nang di-aware. Naningon siya nga may patani ang mga milo, di mo na paisalag, natutulgan. Apan ang anak sa tao, walay kapahulayan. That's why, daghan ang misunod sa Ginoo, daghan ang gusto mosunod sa Ginoo, pero nangatras, namalit sa agi. Kaya nga naman, wala kaagwanta. Kaya ang ilang gihuna-huna na kung mga lagat tas Ginoo, haya-haya tong kinabuhi, na kung musunod ta sa Ginoo, nana sa ato tanan, na kung musunod ta sa Ginoo, there are blessings. Maunay gi-after sa kadaghanan, maong wala sila nakaabot sa finishing line. Napaba mo diha? Dunay pipila ka punto nga atong hisgutan karon. God has a purpose for your other side. Dunay purpose si Lord. So sakto nato ni unsa ning other side? Okay. Let us go over to the other side. Ingon ang Mark 4:35. The other side may nag-represent siya sa spiritual growth nimo, healing nimo, restoration nimo, breakthrough nimo, o God's calling para nimo. Mao ni other side. Kung gusto ka og spiritual growth, then overcome the storm. I-overcome ang storm. Ayaw surrender ya. Because sa tanang storm na nangabot sa atong kinabuhi, God has a purpose. Anak nga sitwasyon. Nganong na-encounter ni mo na? Nganong na-experience ni mo ang kalisod sa kinabuhi? Ang kawalan doon sa kinabuhi? Ang pagkawalay paglaom sa kinabuhi? Nganong na-experience ni mo na? Because God has a purpose para mo-grow ka spiritually. Amen? God has a purpose for your healing. Kanang storm sa imong kinabuhi, nag-represent na para ayuhon ka sa Ginoo. Unsay mga ayuhon sa Ginoo sa imong kinabuhi? Brokenness, sickness, relationships. Kaya na ayuhon ni Lord. Kung ang imong relationship sa imong isig katao, labi na sa imong family, makasinati og storm, sakit dili. Ha? Sakit dili. Sakit, di ba? Pamilya mo na ako na sila, pero ang inani man. Sakit.
pero kaya na ayaw ni Lord. Diba? Na ang purpose si Lord, nanong nahitabo na ang brokenness, ang sickness, ang emotion ni mo. Nanong na-experience ni mo na, doon ay purpose si Lord, ana, busag ipaabot niya na nga storm para maayo ka. Doon na siya purpose, ana, healing ba, para kabalo ka, unsaon ni mo pag-deal na nga sitwasyon. Magpadala na lang mo ka sa linglang sa tanas, o mugo ka, o imong i-act ang imong faith. Napabango diha. Huwag pa ko masuko ha. Okay. So, the storm of our life, diba? Ang other side, nag-represent po siyang restoration. Kasi gusto restoration na rin. Ha? Pipila lang ba ang gusto restoration? Ha? Kasi kaya i-restore ni Lord sa imong kinabuhi. Kaya niya i-restore ang tanan na nawala sa imwa, same like sa life ni Job. Si Job nawala sa ihatanan. Kabdangan, mga binuhi, yung mga anak. Tanan, pati pa siya napuno sa nuka, gikan sa ulo, ngadto sa lapalapa. Di siya nakahibalo sa storya ni Job. Diba? Known kay na siya sa Bible. Kung tanawon nimo, na-overcome ni Job ang storm sa iyang kinabuhi. Kung sa'yo gibuhat sa Ginoo sa iya? Ha? Gibalik sa iya ha, tanan nga nawala sa iya ha, 10 times. Imagine, busa kung unsa man ay nawala sa imong kinabuhi karon, laumi na ang saad sa Ginoo, kaya niya i-restore tanan. Palakpakin sila. Ang other side po na to, nag-represent sa atong ministry, sa atong family, sa atong mga neighbor, o sa diri, sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Usahay, kung gusto ta, dili din siya usahay. Kung gusto gyud ta nga mo-grow ta sa atong ministry, magamit ta sa Ginoo, then overcome that storm. Imong breakthrough. Tanan, di ba? Finances, usa pa nga mga breakthrough, mga opportunities, trabaho, di ba? Kaya ihatag ni Lord sa imo ha. Kung di lang gyud ka mo surrender. Tingnan mo tapad, ayaw surrender. Tingnan mo tapad. Ako po, nahingno na ako sa tuwala, di ko mo surrender, oy! Ha? Okay? O sa iyang tubag? O sa iyang tubag niya, kayo ni mo kayo surrender? Ismail na. Naguna-huna ka na siya ng surrender. Di ko mo surrender. Diba? Okay, so God's calling. So tanan ta dire, doon ay purpose si Lord sa atong life. Amen? Doon ay purpose si Lord. Wala man ta dire sa kalibutan para himong tao-tao, para himong tang dekorasyon. Diba? Doon ay purpose si Lord. Gitawag ta niya to serve and to praise and worship sa iya ha. Mga muila sa iya, nga mangita ta sa iya ha. Amen? Diba? Muna God's calling na to. So daghan na ang mga ginapang tawag sa Ginoo, pero nagdumili sila. Kaya naman, hadlok pa sila ating ditawag of storm in life. Diba? Pero kita diri, wag kita hadlok. Amen? Ha? Hadlok ba? Hadlok mo? Ha? Nawalay mo tingog. Nahadlok ba mo sa storm in life? Pili kang hadlok sa storm of life. Kaya nga naman, bisag pagunsa pa lang nga bagyo, bisag kusong-kusong patas bagyo, bisag hampakon patas sa dako nga balod. Kauban man nato si Jesus. Diba? Dili ta niya pasagdan. God never starts a journey without purpose. Kung nagsugod na gani si Lord pagpamuhat sa imong kinabuhi, pasabot to na siya yung purpose nimo. Amen? Amen? Palakpakin si Lord eh. Ingon ang Jeremiah 29:11. Basahan daw ninyo, kami memorize mo nga verse. Sige daw, dunganin ko ninyo. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So meaning to say, despite that storm, behind that storm, after that storm,
dunay hope and future. Dili man sa musugot si Lord nga magstay ra ka permanente diha sa imong storm. Iya jud ka hawason. Ang imo lang yung buhaton is i-act mo ang imong faith o dili ka mo surrender. Kay pag mo surrender ka, kasi mahitabo sa imo ha. Wala na. Diba? Dili ka kahuman. If Jesus said you are going to the other side, the storm cannot stop you. Kung naagay purpose si Lord sa imo ha, kung dalo lagay ka niya sa other side, pasabot, bisan unsa pa na nga storm sa imo ang kinabuhi diha, dili yun na siya makapastop sa plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Walay makapugong, walay makababag sa mga plano sa Dios para sa ato ang kinabuhi. Diba? Amen ba ta? Dili ta malipay na. Diba? Malipay ta. Walay bisan unsa nga makapugong, makahindoy sa ato sa mga plano sa Dios. Even that storm. Pag uman sa bagyo, musiga na ang adlaw. Amen? So meaning to say, after that storm, there is hope in life. Palakpakin sa sila. If Jesus said you're going to the other side, the storm cannot stop God's plan. Number 2, storm will come during the journey. Diba? Nga ano dili mo gini mo di una. Nga nung ayaw naman gid siya pag naana ka sa journey ni mo be. Ha? Naana sa panahon nga mulakaw na ka, dagan ni nangabilin. Diba? Pagbalik ka na sa itong mga nangabilin. Dagan ni nangalintan. Ha? Diba? Nga nung pag-start sa journey, naamo po ng storm and life. O sa gingon sa Mark 4:37, a furious cloud came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamp. Hapit na sila malunod. Imagine daw, unsa kay kusog to nga bagyo, unsa to nga kusog nga mga balod. Diba? So kung ikaw mong disciple, nakauban ni Jesus dito sa boat, kasi pati yun. Ha? You will feel the same basad sa mga napin sa mga disciples niya before? Ha? Unsa ka ha? Kasi una nakakambak. Una nakakambak. Una kusog na ganyan parang niya. Si Jesus natulog. Diba? Kung imagine ni mo, kapoy kay si Jesus ato nga time. Diba? Kapoy kay siya. Hindi lang siya naglanos na ato. So nakatulog siya sa boat while sa ilang journey. So sa kalagitnaan sa ilang journey, niabot ang bagyo. Diba? Ang pagkatulog ni Jesus doon ay purpose. Nga natulog si Jesus. Iyang ditubutan ang iyang mga disipulo. Unsaon nila pag-atubang ang storm. Diba? Lako na to. Diba? Kasi ni una na lagi tag-ambak sila Pedro. Diba? Kulbaan na ko kayo sila. Unsaon ni? Kuyaw naman kayo ni. Diba? Kulbaan na niya. Hapit na maluno, no? And then suddenly, unsa gingon na rin? The storm came while they were obeying Jesus. Kung mo-start na dali kag obey sa Ginoo, diha nakabanatan sa storm. Diba? Nakuha ninyo, dili ka tamahadlok sa storm, ha? Wala na ginawagin mo bagyo. Para storm lang yun. Diba? Storm lang yun. Diba? Di na ito kahadlokan. Kaya nga naman, sa pag-start na ito nga mag-obey na sa Ginoo, naana sa diha ang mga storm in life. Kaya doon naman na siya purpose. Para ligonon ka, para tudluan ka. Kaya si Jesus, pag mo train si Jesus is actual. Diba? Training daan ay lesson. Pero there is a word, diba, sa world, diba lesson, mga eskwela, lesson daan ay quiz. Pero kay Lord, quiz daan ay lesson. Nakuha na to? Nakuha na to? Ayan. So, dili kita mahadlok, ha? Okay. So, sometimes people think, if I follow God, life will become easy. Uy, isa ba sa ka na naghuna-hunaan eh? Ha? Kung ma-follow daw siya kay Jesus, oh, my life will become easy. Ano siya? But, kung saan ay nahitabo? But even faithful believers face trials, delays, pain, fear,
discouragement. Even the faithful believers. So meaning to say, the journey of following Jesus is not easy. Wala siya nag-istorya din na sunod sa ako kay hatag na ko tanan nimo. Diba? Do na good shy storm in life. Tama? Bisan kita ng mga faithful believers, face the trials. Uy, bisan may wala naka-experience of trials rin. Ha, naa ba? Na? Wala, di ba? Kita tanan, dunay trials sa kinabuhi. Doon na po tayo delays. Kana Lord, due date na Lord, oh, wala pang yun ko'y pambayad. Diba? Kung wala pang yun Lord, nalapas na dyan Lord, no? Diba? Naka-experience po ng pain. Sakit kayo, labi ang bulagan sa uyab. Oy, abi rin na siya, joke na siya. Okay, so pain in life. So, maka-experience dito ang mga different pain in life. Tama? Diba? Fear. O sa'yo mo kikahadlukan karon ba? Sa imong kinabuhi. Doon na ba kayo kikahadlukan? Sa imong kinabuhi? Ba? Matanaw ko. Doon na ba kayo kikahadlukan sa imong kinabuhi karon? Wala. Wala yung kikahadlukan sa kinabuhi. Kami kita? So wala ta, di ba? Pero maka-experience kita fear. Diba? Dili din na mawala sa itong una-una na there are times maka-experience kita fear. Diba? Kahadlok. Kami na worries. Diba? We're worries for tomorrow, para unya, usa na kay Sudanon, grabe sa'yo, naging kayo mga problema sa Kristohano, no? Usa kay Sudanon niya, diba? Grabe ba? Pero so, dako na kayo ng problema sa to ba? Sa Sudanon niya. Okay, bitaw. So, discouragement in life, labi na o dili ihatag sa Ginoo itong ipangayo. Diba? Usahay mo itong anong sa dili, muangkon mo sa dili, makasinati yung discouragement. Diba? Labi na, mga failures in life, imong mga plano, diba? Wala na tuman, kaya di ay, dili to para sa imuha, or dili to mga plano ni Lord sa imuha, discourage na rin ka. Diba? Pero, kini ang nindot. John 16:33. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Palapaki si Lord. Take heart. Na-overcome na ni Jesus tanan. That's why, kita karon nga mga Kristohano nga nangalagad sa Ginoo, makaingon tag sayon lang jud ang tanan, Lord. Di ba? Kay kahibaw naman ta, gitudluan naman ta sa Ginoo. Digayon naman ta niya na-overcome na niya ang tanan. Unya wala sa siya pagsulay nga yalaw sa imong kinabuhi kung dili nimo kaya. Tama? Wala yalaw si Lord sa imong kinabuhi nga mga pagsulay, mga hardship, mga storm sa imong kinabuhi kung dili nimo na kaya. Amen? Kung doon na kay storm karon sa imong kinabuhi, pasalamati ang Dios. Kaya nga naman, pasabot, pinili ka niya. Naka-experience ka, unsay na-experience sa Dios. Amen? Nakuha na to? Napa mo diha? Napa mo? Remember, storms are part of the journey, not proof that God left you. Diba? Ang storm in life, part na siya sa journey na to. Pero dili na napasabot, nagibiyaan na kas Ginoo. Tama? Ang storm, part na kabahin na siya sa to. Even the disciples before, naka-experience yung mga storm. Diba? Kung ikaw, imagine mo kagaling mo, ikaw sakay sa bangka, hapit na malunod. Gihampak sa dagkong balod, gibagyuhan, kusog na hangin. Diba? Sa may buhaton, kasi siguro, niguro na naglangoy dito mo. Diba? Iambak na kapaniguroy mo nga dito. Pasabutan na, storms are part of your journey. Part na siya sa atong kinabuhi. Pero wala na nagpasabot nga kung doon na kay storm sa imong kinabuhi, gibiyahan ka sa Dios. Kay never gid mo biya ang Ginoo nimo. Amen? Ingon si Lord, I will never leave you nor forsake you. Biyaan ka sa tanan, pero si Lord hindi na mo biya nito. Palapaki si Lord. Ikatulo, Jesus is with you in the storm. Nami kino, kala pa lang gali. Nami na kay paminawon.
Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. Natulog na si Lord. Di ba? Nag-unlan na siya dito, natulog, naghigda dito sa boat. Pero, naghigda naman si Lord dito, natulog na siya, pero kauban siya. Amen? Basa nga daw ang verse, babe. Hainay kayo. Ano na dito? Okay, so ano sa gingon? Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. Di ba pasabot, bisan atong nga storm, dako man kay itong nga storm, pero si Jesus naa. Natulog man siya, pero naa siya. Nakuha na to? Natulog man si Jesus, pero naa siya. Even when the storm was raging, Jesus was still in the boat. Okay? Nag-rest si Jesus because sa iyang long journey, gikapoy siya. Di ba? So sometimes, God may seem silent, but He is never absent. Okay? So sa storm sa atong kinabuhi, usan makahuna-huna ka ba? Naa ba ka, Lord? Naminaw ba ka na ako, Lord? Giwanan pa ba ko nimo? Kaya usahay silent ra kayo si Lord, pero wala na siya nagpasabot na absent siya. Silent man si Lord na pero naa siya. Wala siya libiya nimo. Amen? Nakuha na to? Ingon ang Isaiah 43 verse 2. When you pass through the waters, I will be with you. Dili man nato makita si Lord, but ang atong pagtuo naa si Lord. Amen? So sa storm sa imong kinabuhi, wala ka lagi usara. Sa storm sa imong kinabuhi, wala ka pasagdi sa Dios. Kauban nimo si Lord. Usahay silent lang si Lord. Iya lang ang gitugutan ba? Unsa imong buhaton. Gitugutan ka niya para i-act nimo ang imong faith. Gamiton nimo imong faith. Kaya di ba niana siya sa mga disipulo, natarantang mga disipulo. Magtutudlo, matanaw, magtulog-tulog, rakadiya nga o, ibagyo na ta. Kung sa gingon ni Jesus, gipakam niya ang storm, kung sa naiya rin gingon sa mga disipulo, asa ang inyong pagtuo. Usahay sa storm sa atong kinabuhi, mataranta ta. Bills na, bayad kurinte, tubig, bayad tuition, unsa pa ning mga bayronon, mga allowances, mga daghan kay mga bills, mga online bill, mga unsa pa tanan nga mga bills hisgutan. Tarantan tao. Tama? Mura gyapon ta katong mga disipulo nga naka-experience sa bagyo na nataranta gihapon ta, malimtan na nato nga ay na ang day Jesus. Diba? Nalihimot na, nataranta na, maniguro ta buhat sa tuwa. Mangutang ko dito kang tapulano, mangutang ko kang tapulana, kang huwana, kay nataranta na. Kaya ang Judith. Nalimot ta nga, oy! Day ko Jesus! Nalimot! Diba? Nag-ampong ta! Di kay mataranta. Pila rin Panginoon Lord, tingbayad na po. Salamat Lord ha, masalig siya ko nimo. Provide nimo kong pambayad. Diba? Inana ba ka? Ikaw ba na? Nga panahon sa storm nataranta na? Or kalma lang kay naatay Ginoo? Palakpakin si Lord eh. Grabe ba? Napa mo? 2 hours pa eh. Okay. So, remember, the presence of Jesus is greater than the power of the storm. Sabi kay paminaw no? Ang presensya sa Ginoo, mas dako o mas labaw pa siya sa gahom sa storm. Kay even ang storm, maminaw man sa iya. Pag-ingon sa Ginoo nga hunong, nihunong ang bagyo, nihunong ang balod. Ay wala nihunong ang balod, nagbalod yan. Pero katong dagkong balod ba, tungos bagyo, bagyos kinabuhi. So kita di ay karon, kung doon natin mga storm in life, muluhod na ta, muampo sa Ginoo, mudaig sa Ginoo. Wala na kay laing buhaton. Ampo, daig, istoryahang Ginoo. Sayo no day kayo. Diba? Naingon doon si Jesus na dili sa iyo ang pagsunod sa kuha. Pero, sa atong mga storm, sa atong kinabuhi, along sa atong journey, kauban man nato siya. Diba?
Di ba ta malipay nga kauban na to si Lord? Ha? Malipay dito, uy. Di ba? Okay. Number 4. Jesus has power to calm every storm. Mark 4:39. Ano sa iyong gingon? He got up, rebuked the wind, and said to the winds, "Quiet, be still." Then the wind died down and it was completely calm. So na-experience nila, grabe no, grabe power ni Lord. Muta mo yung kita, dili na ito makita ang Ginoo. Dili man na ito makita iyang gahom. Pero yung presensya, naa. Amen? Naa si Lord in the midst of your storm. Sa iyong journey. Diba? Kung dili na ni mo kaya, Lord, gusto doon din ako kaya, Lord, be, tabangi ko. Diba? Ayaw pa yung wala na hawa, tabangi ko diri, be. Huwa na, Pedro, tabangi ko diri, ayaw, ana. Sa Ginoo kita magpataba. Diba kay gipukaw siya? Magtutudlo, mata, kayo, gibagyo na ta. Diba, ana yung mga disciple, sa yun ana sa to life karon. Kung maka-experience man ka, o bagyos kinabuhi, sampitan, Ginoo. Amen? Dili ka maulaw o sampit sa Diyos, ha? Okay? So, Jesus has the authority over fear, anxiety, problems, sickness, and even the impossible situations. Na-power si Lord, anak. Na-authority si Lord, anak. Wala ako naana sa imuha karon, wala na in Jesus' name. Amen? Amen ba ta? Kaya ni Lord tanan. Wala imposible sa iya, ha? Tanan posible kung mutuo lang ka. Di ba niana siya sa mga disipulo, asa ang inyong mga pagtuo. So kita sad karon, maulaw tayo ng Ginoo, Christian ka, yung ikaw kay pagtuo, taranta ka sa bagyo. Ba, nataranta lang sa mga bayro nimo. Tingnan niya kas Ginoo ay. Asa yung pagtuo, dugay yung kanulagan ako. Diba? Iya mga disipulo ka, kauban na mismo si Jesus, kauban nila mismo si Jesus. Diba? Makita nila sa mga pangbuhato ni Jesus, sa mga pang-minister ni Jesus. Pero, sa kadugay sa ilang pagpanaguban, 3 years, kung sila itabo, still, natarantag hapon. Diba? Kita, pasalamat ha, kay dili aksidente nga naa ka, nakadungog ka. Ha? Kalma lang ikson. Kay si Jesus na upang siya, silent man siya, yan ang itubutan ng simwaton niya. Pero pag di na mo kaya, sangpita siya. Palagpaki sila. In Philippians chapter 4 verses 6 to 7, do not be anxious about anything, and the peace of God will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, diba? Ayaw nagkabalaka sa bisan unsa. Kaya ang kalinaw sa Diyos na asa imuha. Mag-protection sa imong una-una o sa imong kasing-kasing. Pinaagi kang Kristo. Diba? So, mabalaka pa ba ta? Ay, smile. Smile na sila. Mabalaka pa ba ta? Ha? May mabatang usahay. Dili. So, panahon mo daan man taan na mga sitwasyon. Natay Ginoo nga madulan. Di na kita maulang masangpit niya. Amen? Amen? So sa akin mga God, na mga tao nagsamot na o kalisod-lisod, maulaw mo sangpit sa Ginoo, ha? Nalimot o sangpit sa Ginoo. Diba? So di na kita maulaw, di po magkanang malimot na mo sangpit sa Ginoo. So, kaya akong dumduman, Jesus can calm the storm around you and the storm within you. Kaya kayo na paunon ni Jesus, kaya kay kaniya kuhaon diya, kaya kay kaniya luwason diya sa imong kalisod nga sitwasyon nimo karon. O bisan unsa man nga storm nga naa ka sa imong kinabuhi, kaya kay na ipakalma sa Dios. O si Lord na gyud mo'y solusyon anang tanan. Amen. Palapaki si Lord. Ikalima, last. Ay, last na diyan. The storm test our faith. Diba? Sama sa bulawan, sulayan sa kalayo, ma-prove ba nga tinuod. So kita pod ng mga Kristohanon, ang atong faith
i-test through storm. Mark 4:40. Why are you so afraid? Do you still have no faith? Gaana si Jesus? Nakabalakaran mo, ngatulog ka mo, saan naman yung mga pagtuo? Ikaw, maulaw, inyong kas ginawa ni? Ha? Ulaw, di ba? Kristuhanon ka pa naman din. 30 years na ka sa pagpagpakalagad. Still, wala kaya po kay pagtuo na tanong nagihapon ka? Basta yung ulaw, Imagine na, nataranta na ka sa tanan. Diba? Nang gigas ginawa sa yung pagtuo. Naano nahadlok mo ka. Nang taranta mo ka niya. Wala pa bigyan ko may pagtuuhan ko doon. Diba? Ulaw, no? Una nga, karon gitudluan ta unsaon na to pag-overcome ang storm sa atong kinabuhi. Amen? So, kaya ni Lord pakalmahon tanan. Kay si Lord na may solusyon sa tanang problema nga naa sa imo karon. Amen? Palapakit sa si Lord. The storm revealed the disciples' fear. Ang storm, di ba, ang purpose nara. Nganong na ay storm during sa journey nila to the other side. Kaya ang storm nag-reveal sa kahadlok sa mga disipulo. Di ba? Kung wala yung storm, di kita nila makita nga, dapat ay sila yung fear, dapat ay sila kahadlokan, di ba? Kung wala to nahitabo. Kaya kung tanawon na to, nakita dyan sa Ginoo nga, namoy mga fear ha. Your storm in life has a purpose man jud. Kana mga nahitabo nimo, it will reveal kung who you are. Di ba? Kung naka sa storm, magpakita na, magpaila na, magpagawas na kung kinsa o unsa jud ka. Di ba? Kaya mo pangalagad na to sa Ginoo, dili man ayahay sa tanang panahon. Amen? Di ba? Ang storm in life, it will test our faith. Kaya kung doon na kay storm, diha na mo gawas imong kinaiya. Nagbagot-bot na, nangalagad na nung takos Ginoo, wala man nung ko'y bugas. Nangalagad na nung Ginoo, wala man nung ko'y kwarta. Diba? Nigawas na ang imong pagkaito. Muna'y gusto sa Ginoo. Because dili si gusto si Lord o hypocrite na Kristohanan. Ang gusto sa Ginoo, igawas kung kinsa o unsa ka. Kay iyahan ang i-repair. Iya kang i-transform. Iya kang pag-uho. Amen? Muna dili ta mahadlok nga naatay storm sa life. Diba? Kaya kung doon naatay storm sa life, pasabot na apay need ayuhon si Lord sa imo. Amen ba? Amen. Okay, so trials often reveal what we truly trust. How strong our faith is and whether we depend on God. Diba? Ang pagsulay sa kinabuhi, i-reveal dyan na niya kung asa bagit na nagsalig. Diba? Asa bagit na tinog na nagsalig pa dyan tos Ginoo. O sa kalikon ni mong pagtuo. Wala man na kinahanglan si Lord na dakuay mong pagtuo. Imo naman si Lord nga, even small sa gamay, pareha ka gamay sa liso sa mustasa, ang imong pagtuo, kaya na lang imo sa bukid, dili literal ha, imo ni mong bukid, palay sa dagat. Imong problema ba? Bisa gamay kayo na ang imong pagtuo, kaya kay na mawala imong problema. Diba? Kaya ako kay Ginoo, kay kung doon na kay pagtuo, muna kang ikas Ginoo doon, amen? Amen ba? Ha, wala man yung kung doon na kay pagtuo, kung doon na kay problema, sa Ginoo ka mo doon, dili. Silingan, 36. Diba? Diba? So, Christians, are we really a Christians? Are we really a followers of Jesus? Kung tinuod ang mga anak sa Ginoo, tinuod ang alagad sa Diyos, kung tinuod ang mga Kristohanon, tinuod ang mga sumusunod ni Kristo, how come? Gamay kay na pagsulay, surrendered. Gamay kay na pagsulay, nagpagutbut. Diba? We must depend
sa Ginoo. Ingon ang James 1:3, because you know that the testing of your faith produces husga. Husga pa gyud. Wala tayo kusog. Okay. So, because you know that the testing of your faith produces perseverance. So, our storm in life tested our faith in God. And it can make us strong. Diba? Mapahimo gini nato, kusgan, ligon, may sugon mga tubang sa mga pagsulay sa kinabuhi. Amen? Nakuha na nato sa katapusan, the storm is not the end of your story. Jesus already declared, let us go over to the other side. So if Jesus is in the boat, you will not sink. You will not be abandoned. So wala na napasabot nga, imo doon na kayo mga pagsulay sa imong kinabuhi nag-end din yung story. Ingon na ni Jesus, let's go over to the other side. So move on. Kung wala na kayo problema karon, move on na. Ito diyan na sa Ginoo tanan. Diba? So, kauban man nato si Jesus sa boat. Sa atong kinabuhi, kauban nato si Jesus. Naa si Jesus. Amen? Pasabot, kung na si Jesus atong kinabuhi, dili ta mo sink. Dili maunlo, dili malunod ang atong barko o ang atong bangka. Kini atong kinabuhi. Dili ta kaya lunuron sa mga pagsulay sa kinabuhi. And you will never be abandoned. You will not be abandoned. Dili ka pwede i-abandona. Kay duna kay Ginoo. You will reach the other side. The storm may delay you, but it cannot destroy God's purpose for your life. Amen. Marindog ka. So right now, at this very moment, diha sa iyong bangko, diha sa iyong gitindugan, pangutanahin mo kaugalingon na ni. What storm am I facing today? Kung saan nga storm ang akong giatubang karon? Am I trusting fear or trusting Jesus? Will I keep believing until I reach the other side? Ikaw mismo, pangutanay mo kaugalingon na ni, silent. Ikaw lang, sa imong una-una, sa imong kaugalingon. I-ask yourself, pangutanay mo kaugalingon. Okay? Ikaw, ug ang Ginoo may nasayod sa mga storm nga ning giatubang karon. Asa na ka misalig? O mupadayon ba ka pagtuo na makaabot ka sa other side nga gingon sa Ginoo. Let us pray. Lord Jesus, at this very moment, Lord, among nasayran Ginoo, na doon na day purpose ang tanang storm sa akong kinabuhi, Lord God. May me not perfect, Lord. Dili man mi perfect, Ginoo. Apan, Lord, you are perfect, Ginoo, nga nagpuyo, nga nag-uban sa among kinabuhi, O God. Ang may pasalamatan, Amahan, ang mga storms sa among kinabuhi, Lord God. Doon ay purpose, Ginoo, why you allow storm sa among journey, sa among life, Lord God. And we truly believe in you, Lord, as you promised, Ginoo, that you will never leave us or forsake us, Lord God. Kundi, Lord, kauban ka namo, ug andam ka kanunay, Father God, sa pagluwas, sa pagtubag ka namo, Ginoo, ug pagsubmit ka namo gikan sa mga pagsulay. Kay ikaw ang akong solusyon sa tanang problema ka. Tungod kung naa ka sa among kinabuhi, Lord. Kauban ka namo sa among boat, Ginoo. Dili gid mag-sink ang among life, ang boat, Lord, ang among life, dili gid maunlod, Ginoo, ug dili madala sa mga problema. Salamat, Lord, that once again, Lord, you reminded us, Ginoo, na dili mi mabalaka, dili mi mataranta sa mga storms sa among kinabuhi, Lord God. Tungod kay naa ka, Lord, naa ka, Ginoo, naa ka, Lord God, ug andam ka kanunay sa pagtabang ka namo, Amahan. And salamat kayo, Father God, for this message, Lord.
Ngayon mo gipaabot sa matag usa ka namo karon Lord God. Nga may nagpahinumdum ka namo, may nagtudlo ka namo, Father God. Usaw ng pagkinabuhi, Lord God. Usaw ng pag-overcome through the storms ng mong kinabuhi, Lord. And salamat, Father God. And right now, Lord, at this very moment, Ginoo. Salamat, Lord God, and I release blessings upon blessings nga to sa imong mga katawhan, Ginoo. Nga wala na ang espiritu sa kahadlok, anxiety, fear, worries, discouragement in Jesus' name. Salamat, Lord God, nga among paglakaw uban ka, Ginoo. Walay buhat sa dautan ng mga penetrate sa matag usa ka namo in the name of Jesus. Busa salamat, Lord God, sa mga kinabuhi sa mga kaigsuonan nga niya karon, Father God. Salamat, Lord, kay mo silang gilikon, Ginoo. Salamat, Lord, na ma-overcome ang matang storm sa ilang kinabuhi, Lord God. Kay naa ka, Lord, nakuban sa ilang kinabuhi. Busa salamat kayo, Amahan, sa pagpadayon, Father God. Ikaw ang Diyos na may mamuhat o pataliwala sa matag usa ka namo, Lord. O salamat sa walay katapusan hangtod sa kahangturan, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palapakis ko sa si Lord.